Magandang gabi sa inyo mga ka-viewers. Nandito na naman po si Eros Souvenirs video. Para sa souvenirs po ng talakay po. Ang talakay po natin ay ang mag-isa ka lang sa buhay or lagi ka nag-iisa. Ang pagkaisa ay hindi naman masama. Kung gugustuhin mo naman ang bagay na nag-iisa ka lang, ay maigi naman sa iyong sarili. Kung ikaw ay gusto mo mag-isa, sa isip mo ba gusto mo mag-isa, syempre ang iisipin mo ay maigi sa akin ng pag-isa. Ganun yan. Pero sa mga ibang impact ng tao, pag mag-isa, iba-ibang sasabihin, iba-ibang mga negatibo. Sa totoo lang, ang pag-isa ay maganda rin naman, nakakatulong sa paglutas ng problema, pag-space, para hindi ka kapitan ng mga negatibo, paglalalayo sa iyong mga problema, sa mga kalaguyo, at iba pa. Ganun po yun. Ang pag-iisa ay hindi naman lagi yan. Hindi naman lagi na ikaw ay lagi nag-iisa. Pero pag dumating sa punto mo na ikaw ay nag-iisa, at minsan maiisip mo na ikaw ay nag-iisa, syempre may mga nagtataka sa ibang mga tao, nagtataka yan kung bakit nag-iisa. Ganun po yan. Ang talakay po natin ngayon ay ang pag-iisa. Sa pag-iisa po, syempre unang-una po dyan, lagi napapag-usapan pag nag-iisa, malungkot, depressed. Hindi po totoo yun. Kung ikaw ay nasa kaliwanagan ng isip. Kasi kung naiisip mo ang kaliwanagan, kahit mag-isa ka sa buhay, kakayanin mo. Pero wala namang nag-iisa na habang buhay nag-iisa. Ganun po yun. Pero kakayanin. Katulong ng Panginoon para hindi ka nag-iisa. Magdasal para hindi sa kalungkutan, kundi sa kaliwanagan, maayos ang buhay. Ganun po yun. Sa akin, siyempre lahat naman tayo nakakaramdam ng mga pag-iisa. Hindi naman laging may kaibigan. Maaaring may kaibigan. Maaaring, marami kasi yung mga sitwasyon yun yan kung bakit nag-iisa. Dahil sa problema. Mga dating natin sa mga narinig sa atin sa mga paligid. Ang pag-isa ay talagang nakakabuti naman din. Hindi lahat sa lahat ng bagay ay nakakabuti ang pag-iisa. Kaya ako naman po natatalakay ito para hindi po natin isa-isip na ang pag-iisa ay depressed, kalungkutan, dahil ang pag-iisa ay nakakabuti sa atin. Merong way para makabuti sa atin ang pag-iisa. Ganun po yun. Unang-una po, para hindi po kayo makapag-isip-isip, may way po na maging maayos po ang pag-iisa. Dahil dito po nasusubukan ng ating katatagan sa panalangin po. Manalangin po, kung kayo po ay nanalangin po palagi, ang pag-iisa po ay parang nakakapagpatatag ng loob natin.
Pero hindi po lahat na mga nag-iisa ay kalungkutan. Ganun po yun. Dahil ang pag-iisa ay may mga solusyon po. Pero ang pinaka the best way po dyan, ang pag-iisa po talaga, ay hilig ng isang tao. Kung ikaw mapag-isa at gusto mo mapag-isa dahil may kalakasan ka sa sarili mo na gusto mong palakasin, ganun po yan. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers po. Sana po maintindihan niyo po ang aking sinasabi. Ang pag-iisa po, hindi po nakakasama po yun. Kung meron naman po talaga dapat po ikalayo-layo, meron po dapat tayong lalayuan po kung gusto niyo po mag-isa. Ganun po yun. God bless po sa inyo mga ka-viewers. Sana may natutunan kayo sa pag-iisa. Yan ang kahulugan ng pag-iisa.